Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Medyo kinakabahan tayo mga ka-Wonder sa ating mga nababalitaan. Kanina, nag-usap-usap kami ng mga ating mga kaisama, mga kaibigan. At iba doon nag-aaral ng law at iba doon mga abogado naman, businessman ko. Ngayon, ang pag-usapan namin itong nangyayaring impeachment dito para kay VP Sara Duterte. Parang yung opinion ng iba, pakiramdam nila mukhang makikialam na naman mga ka-Wonder. Itong Korte Suprema. Yan pakiramdam lang po Dahil gaya na nangyari last year, At kung mangyari yan mga ka-Wonder, ano ba talaga ang posisyon dito ng Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives? Isa na dyan si Attorney Jess or Jesus Falsis na sinabi niya nga na kung ito po yung mangyari since na sila mismo naging by the book kumbaga by their notebook na tinignan na ni Representative Luistro yung kanila pong let's say nagkamali sa procedure constitutionally talagang masidhing inaayos na nila to at inoobserbahan. Sabi nga ni Attorney Falsis talagang as he noticed yung pagiging presider ni Congresswoman Luistro talagang maayos at maingat na maingat. Kaya nga nagtanong nga rito si Representative Paulo Matcoleta na ngayon na lang daw narinig yung sufficient in grounds. Yun po mula din mismo sa sinabi ng Supreme Court na follow your procedure para kumbaga pinare-review. So sinusunod ng House of Representatives yung sinasabi ng Supreme Court. Ngayon itong kampo ni Sara Duterte mukhang umuungot ng TRO o yung sinasabing temporary restraint order na ang pakiramdam nga nitong ibang abogado, maging to si Attorney Falsis, baka ibigay o baka nga raw basura yung impeachment Baka i-dismiss pa nga raw mga ka-Wonder Huwag sana. Dahil from there nagbabantay po. Then again yung sinasabi natin lagi dito sa ating channel nagbabantay ang taong bayan. Kasi hindi lang po tayo purely constitutional. What is the sense of having the form of government na democratic kung hindi rin tayo makikinig sa tao? Sino ba nag-elect sa tao? At para saan ba yung constitution? Para sa tao. So the benefactors dito sa part na to ay yung tao. Diba? Kasi tayo yung boses tayo yung pinaglilingkuran. Tayo yung umiikot sa ating ecosystem dito sa Pilipinas. Na tayo rin na dapat magsuportahan at of course, suportahan kaya kayo nilagay dyan sa posisyon para paglingkuran yung mga taong bayan. Panoorin muna natin tong video na interview nitong DZMM dito kay Attorney Falsis. Dito pag-uusapan natin. After this mga ka-Wonder, may isa pa tayong video na isang surprise na dapat din pag-usapan natin ito. Diversionary tactic kasi, hindi lang diversionary tactic. They want to suppress accountability. When you stop impeachment proceedings, that is the consequence. Because may pananagutan, may question, may hanging question. Pag hindi yan hinayaan tumuloy, wala nang sagot. Anong kasagutan? That is why may People's Court. May movement ngayon na regardless kung matuloy ang impeachment or ipatigil ng Supreme Court or tumaas sa Senate, may parallel proceeding, which is yung civil society, yung mga leftists, yung mga progressives, NGOs, gagawa ng People's Court. Kasi kung hindi na naman yan hahayaan ng Supreme Court na tumuloy, ano pa ang recourse ng taong bayan para makuha talaga yung sagot sa mga katanungan na ngayon still hanging. How can you spend 125 million in 11 days? Saan napunta yung 625 million? By the way, hindi lang 2 million compared to billions or trillions. More than 8 billion ang kine-question dito kay VP Sara in total doon sa articles of impeachment last year. At kung ito yung pagpagbibigyan ng Korte Suprema, hindi ba ito magiging masamang precedent? Kasi nga, darating ang panahon kapag merong opisyal na kine-question o sinampahan ng impeachment complaints, pwedeng kahit sino magpunta sa Supreme Court para sabihin na inaaksayan nyo lang yung taxpayers' money. Taxpayer ako. At the level of the House, we should remember ang House members, mga congressmen yan, they are the most connected locally sa kanilang mga constituents. So they're actually very representative. Hindi naman yan gagalaw sa impeachment kung hindi nila rin-represent yung voice of the people sa kanilang district. So, in the future,
parang baliwala na yung impeachment. Kung gusto ng mga tao malaman ang tanong, malaman ang sagot sa isang tanong, panagutin ang isang tao. Kung may explanation, di-dismiss naman yan eh. Ma-acquit naman yan eh. Pero parang wala nang uusad kung igagrant ng Supreme Court. So, ako, I expect actually, with all due respect to the Supreme Court, I think they will dismiss. I think they will not issue a TRO, hopefully. But of course, they can surprise me because, again, I go back to my original point, the House is just following the Supreme Court's decision. So, there is no reason for the Supreme Court to stop the House because it is the Supreme Court that told the House, follow your rules, give due process, and follow everything to the letter. Worst case scenario, legally and morally. Worst case scenario, well, again, if a TRO, i-void na naman yan ng Supreme Court, then we will have maybe a constitutional crisis. If hindi, if the House will capitulate, then dead letter law ang Article 11. Parang pinawalang bisa na ng Supreme Court ang Article 11 on accountability and the rules on impeachment. Wala nang may impeach. I see a future where the Supreme Court justices or one of them, baka silang kasuhan ng impeachment. Because it is too much, if ever, kapag pinatigil na itong pangalawa, last year, technical, procedural, ngayon, substantive na yan eh. We are in the heart of the issue. We are in the heart of the question. Ano yung heart? Pwede mo bang ipasubpoena itong mga additional documents? Actually, hindi naman siya additional eh. Nanto na siya sa complaint. Gusto lang makita, maklarify ng House members, okay, totoo ba itong lahat na attachments? Totoo ba itong lahat na witnesses? Unfortunately, baka walang maglakas loob kung sakali mga binabanggit ni Attorney Jazz na may kakasuhang impeachment sa mga maestrado ng Korte Suprema. Dito nga lang sa hindi taga-Korte Suprema, nahihirapan yung pa kayo mga taga-Korte Suprema kakasuhan mo. Hindi, tsaka sa... So yun mga ka-wonder, no, narinig natin yung opinion ayon dito sa interview ng DZMM para dito kay Attorney Jesus Falsi. Na yun na nga, no, the worst comes to worst scenario, kung hindi man hindi pati TRO, hindi pagbibigyan, pero i-dismiss. Yun ang feeling ni Attorney Jesus Falsis. No? Ito yung sinasabi natin parang there's no reason, sabi niya nga for the Supreme Court to dismiss the case, no? Na sinusunod na nga ito, no? Kasi ito yung substantial na ng ginagawa. Yung last na impeachment na nag-antay na 1 taon, there was an error, no, yung when it comes to procedure, ngayon sinusunod na, kaya nga there's no reason for them to dismiss the case. No, sabi niya nga, if that would happen, parang yung Article 11, particularly Section 3, no, parang dead law. Parang hindi talaga batas. O pinatay mo lang yung batas. So parang nakikita rin natin dito mga ka-wonder, parang may abuse na. If that would happen, may abuse na ng authority. Na obviously, na lahat sinunod and then the evidence is so clear, no? Kahit sabihin natin na in-honor na sila yung nasa posisyon, they are the what you call this, the luminaries when it comes to law, but still, they are human being. They can still commit error. So, hindi po excuse yan. Nasasabihin na naman, when the Supreme Court makes mistake, the mistake becomes a law. Parang ano yun? Gagawin na lang yun scapegoat. So ito po if that thing would happen, yung kinatatakutan at ayaw ng taong bayan, dapat talaga, kahit mga DDS mismo nagsasabi, dapat ipaliwanag niya. And then one day, in the future, sabi ni attorney, if that would happen, this is a situational, and then babalikan sila. Sila naman ngayon yung i-impeach. One of them or several of them i-impeach. So yung mga ka-wonder, no? Ngayon, ang tanong, posible bang gawin niya ng Supreme Court na kahit na alam naman, no, na may mga limitation, no, yung sinasabing separation of powers, magkakaiba yan. Kasi mga ka-wonder, sinasabi sa Constitution tungkol sa impeachment ng 1987 Philippine Constitution, Section 11, particularly Article or Section 3, no, Article 11, particularly Article 11, Section 3, ay malinaw na mga ka-wonder na ang House of Representatives na may exclusive power to initiate impeachment cases. Sila po yung may exclusive power to initiate impeachment cases. And when it comes to Senate naman, they have the sole, nag-iisa, na power to try. Ibig sabihin, maglitis, mag-conduct ng hearing, at mag-decide kung guilty or not guilty. No, ibig sabihin mga ka-wonder
na ang impeachment ay isang political process. Hindi lang ito legal kasi alam natin sa Supreme Court that is purely judicial. So we are talking about legal. But this impeachment is not just legal. This is more on political process. No, kaya hindi ordinaryong kaso ang korte, no, or sa korte. Kaya nga ito ay nililitis sa Senado as a quasi-judicial, which is stipulated in the law that the Senate is the sole branch, no, na or chamber na siyang magkakandak ng hearing at magde-decide kung guilty o hindi. So malinaw mga ka-wonder na sinasabi rin yung paghihiwalayan ng kapangyarihan or yung sinasabing separation of powers. Ngayon, tanong din, no, kakatanungan kami kanina, pwede bang makialam ang Supreme Court? Dahil dyan mga ka-wonder, magiging komplikado. Sabi nga, there's no reason. Sabi ni Attorney Falsis, there's no reason for the Supreme Court to meddle or interfere in this case because sinusunod na nga ng House of Representatives na according to them, review ararin yung proseso. And that is exactly what is the House of Representatives is doing, especially their head, Attorney Representative Luis Tro. No, kapag ang Supreme Court, mga ka-wonder, alam natin may kapangyarihan itong i-review. Kaya nga nire-review nila eh. At kung may nakitaan silang grave abuse of discretion, na talagang inaabuso lang, talagang ginagamit yung power just to impeach with no reason, dun sila pwedeng makialam. No? May discretion sila dyan. Pero traditionally, iniiwasan nilang makialam sa impeachment. No, hands off sila as much as they can, mga ka-wonder. Dahil nga ito ay isang political question. Dahil sila ay judiciary. Pero mga ka-wonder, may exception. Kung malinaw nga na naglabag sa batas sa constitution ng proseso, gaya ng nakaraan, na sinasabing parang may breach. No, halimbawa, itong Francisco versus House of Representatives, nakialam ang Korte Suprema sa issue ng 1-year bar rule. Alam natin yung mga ka-wonder. Pero kung yan ay, sabi nga again, na sinusunod ng House of Representatives, ni Attorney Jervil, Representative Luis Tro, ang lahat ng proseso, inaobserbahan carefully. At ito ay nakikita na nga very substantive. Ngayon, ano yung sinasabi ni Attorney Falsis? No? Ayon sa point dito ni Attorney Falsis, kung sinunod na nga ng House yung proseso na by the book, by their notebook, talagang tinignan na yung notebook ng House of Representatives, tapos biglang may maglabas ng TRO o kaya i-dismiss ng Korte Suprema, nang walang dahilan na legal basis, problema itong magkakaroon. No? Kagaya nga na sinabi niya, no? Magkakaroon ng constitutional crisis. Parang may problema tayo sa ating constitution. No? Parang ano ba to? Bina-violate ba natin yung Constitution? Binamaniobra natin? O we just select dun sa Constitution na isinaad at yun ang ating ipapa-implement? So magdududa, no? Pagdududahan ang integridad ng hudikatura niyan. Wala nang tiwala ang tao niyan pagkagakanon diyan sa Korte Suprema. No, dati may mga naririnig na ako diyang mga term. I'm sorry, no? Ito yung naririnig natin noong araw pa. Na mga sinasabi nila sa mga pelikula, no? Sa pelikula naririnig natin to na goons in uniform, hoodlums in robe, yung mga term na sinasabi nila, no? Na alam natin na itong ating Supreme Court ay karispe-respeto to. At hopefully, hindi naman sila ganun, ano? Gaya ng mga narinig nating noong mga presidential terms, no? At sa mga movie, nakikita naman natin, mga ka-wonder, na sila ay umaayon, nawa, no? Sa kanila pong posisyon, sa kanila pong jurisdiction. At yun nga, no, maiwasan na yung overreaching, yung sinasabing ng mga professors, ng ibang mga lawyers na against sila dito sa sinasabing judicial legislation. No? Dahil anong mangyayaring consequence sa Supreme Court? In time, na malaman itong ginagawa nila na parang may nakikitang mali, ano? Pwede ba silang ma-impeach? Ang sagot ay tumataginting na oo, mga ka-wonder, dahil sila ay mga appointed, ano? Sila ay mga impeachable officials gaya ng sinasabi natin, ano? President, Vice, mga Chief Justices and Associates, and even itong mga cabinet members, yung mga secretaries na yan, pwede silang i-impeach. No, ngayon, ang maestrado ng Korte Suprema ay impeachable nga gaya ng sinasabi natin. Kapag yung grounds ay nakita natin sinasabing culpable violation of the Constitution, no? At isa dyan yung sinasabi ng betrayal of public trust and etc.
Pinagkatiwalaan ka ng tao, inappoint ka, nilagay ka dyan para pagsilbihan ng bayan, no? Sabi nga ni Attorney Falsis at narinig na talaga natin noong pa na sa mga colleges that the voice of the people is the voice of God. No, ngayon, kung ang decision ay makitang labag sa Constitution at may elemento ng grave abuse of bad faith, pwede silang ma-impeach. Sila naman ang haharap sa impeachment trial. So para pagbalansehin natin mga ka-wonder, no, itong power checks na co-equal nga ang executive, legislative, and judiciary, dito pumapasok na yung sinasabi ni Attorney Falsis na we should not only dwell on the legal side or the Constitution. Na may point din pala itong si Senator Erwin Tulfo na sinabi niya na although that was not really correct, that people is above the law. Because the law, no one is above the law. But in this case, since we are a democratic country, we have also to hearken, to listen to the voice of the people, no? Sabi nga, the voice of the people is the voice of God. So, dito pumapasok yung essence nga ng democracy. Walang branch ang dapat maging all-powerful, no? Or sinasabi nating omnipotent. Dahil nga, hindi pwede, dahil separation of powers nga may check dito and balances. May executive, legislative, at judiciary. Kaya kung sumobra ang Korte Suprema, ay may check din sa kanila. No? May check ang Congress. Pwede silang bawian at i-impeach. At pag sila na-impeach, haharap din sila sa Senate. No? Sumobra ang Congress, may check ang Korte. Ganun lang, vice versa. No? Meron kang sakop, meron akong wala. Meron din akong sakop sa'yo, meron kang wala. Kaya nga, share of powers. Distribution, magkakaibang power. May exclusive powers, no? Para dyan, no? So, mahalaga talagang ipaglaban yung proseso, mga ka-wonder. Kahit ma-dismiss pa yan. At yan yung susunod nating topic mamaya, no? Na kung ano yung isa pang posibleng mabuo, mga ka-wonder. Kaya dito mahalaga yung punto ni Attorney Falsis, no? Kahit ma-dismiss pa yan, no? At talagang sinasabi na totoo kaya na sinasabing protector ang Supreme Court ni Sara Duterte. Ito'y tanong lang, no? Kahit na despite of all the exhaustion of the House of Representatives to follow by the book, and yet nagkaroon ng dismissal na parang sabi nga, this is too much, sabi nga ni Attorney Falsis. Then ang katotohanan ay malaga rin ilabas, no, na nasa na yung demand ng tao to know how actually, hindi lang milyones ang issue rito kay Sara Duterte, kundi nasa 8 billion, mga ka-wonder. And she has to explain that to the public. She owed the public an explanation. How this huge, gargantuan amount of money, colossal amount of money was spent. No? And then the people will just watch, no, in the trial. So, impeachment ay hindi lang para matanggal ka sa pwesto. Isa rin itong paraan para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya ibigay natin ang katotohanan, mga ka-wonder, no? Dahil sa huli, mga ka-wonder, ay hindi lang ito tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol din sa integridad ng mga institusyon, integridad ng Korte Suprema, ng Kongreso, and of course, ng Senado, at ng Executive Branch. So yan, mga ka-wonder, sundin ang batas, respetuhin ang proseso. Dahil then again, no one is above the law. Dapat lahat tayo ay sinusunod yung pamantayan. Ang pamantayan na yan, na para hindi tayo mga savage na nagsisikilos, ang ating batas. Kaya kung may lalabag dito kung sino man, no, walang above the law. Ikaw ay one time kakarmahin sa pamamagitan din ng batas na naayon para sa lahat. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaksyonan natin. Please share this video para malaman ni YouTube. Please share this video para ma-introduce pa sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila, mga ka-wonder, ang tungkol dito na possibility na TRO or impeachment at anong pwedeng TRO or dismissal at ano yung pwedeng consequence na mangyari. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.